Magandang hapon, Bagong Pilipinas. Una sa ating mga balita. Mayroong nais bigyang linaw ang isang mambabatas hinggil sa isang isyong matagal na aniyang umaaligid sa kapwa niya mambabatas. Ayon sa kanya, dapat linawin ito kung siya pa rin ang may-ari ng isang kumpanyang matunog pa rin hanggang ngayon. Kaugnay ito sa mga usapin tungkol sa Solar Philippines kamakailan. Nasa linya ng telepono si Earl Tobias. Una sa balita. Earl? Mga kasama, naniniwala nga si House Committee on Energy member Terry Ridon na nararapat lang ang ipinataw ng Department of Energy na 24 bilyong pisong penalty sa Solar Philippines. Si Batangas Representative Leandro Leviste ang founder ng naturang solar company. At sabi ng DOE, bigong tuparin ng Solar Philippines ang kanilang mga obligasyon sa ilalim ng kontrata. Palyado rin pati ang pagsunod sa napagkasunduang project timelines. Parte dapat ng responsibilidad ng Solar Philippines ang makapag-deliver ng malaking bahagi ng solar energy sa bansa bilang parte ng paghahanda sa mas lumalaking demand ng kuryente. Pero sabi ng DOE, mahigit 11,400 megawatts ang bigura o mapunan ng kumpanya. Kasunod niya, nilinaw ni Representative Ridon na hindi makatwiran ang pinalulutang ngayong naratibo ng ilan na kaya lang may issue sa penalty ang kumpanyang kinokonekta kay Leviste ay dahil daw sa mga maingay nitong kritisismo. Punto ni Ridon, nararapat lang naman ang singil na penalty sa kumpanya ni Leviste dahil napatunayan ng DOE na hindi nito tinupad ang mga nakasaad sa kontrata, lalo na tinaasahan sanang bababa ng 1 o 2 piso ang kuryente sa bansa kung sakali anyang meron talagang planta at kuryenteng naipatayo ang naturang solar company. Sabi rin ni Ridon, ang mas mainam na gawin ngayon ay agad nang sagutin ni Leviste ang ilan pang mga katanungan kasunod ng naipataw na penalty at makatwiran lang anyang maimbestigahan din ito sa Kamara. I think there is every reason for the franchise committee, well, even the energy committee, to conduct it jointly actually, to do a motu proprio proceeding on the matter. Kasi I think it's ultimately a question of non-operations and non-delivery and non-performance. Diba? So parang basically, walang nangyari doon sa generation side, which is Solar Philippines. Wala ding nangyari doon sa distribution side, which is yung pong solar para sa Mga kasama, kahapon ng pumutokyang balitang penalty sa Solar Philippines ay personal tayong pumunta sa opisina ni Congressman Leviste dito sa loob ng Kamara, pero sa mga oras na yon, ang sabi ng kanyang staff ay nasa distrito raw ang kongresista. Patuloy rin nating sinisikap pa na mahingan ng opisyal na pahayag ang kongresista patungkol sa mga isyu na ito.